Jeden vlastně jiný přístroj. Kamo! Hej kámo, už jdu do prdele. Are you messing with me? Is that you? Hello mga kamulti, ngayon ay panibagong episode na naman ng mga kababalagan at mga pangyayaring hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Well, kung mahilig ka ng mga ganitong pangyayari ay hindi ka nagkamali ng pinuntahan. Kaya huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, kaya tara. Ang matandang ito ay nag-viral noong 2011 matapos nitong i-post ang kakaibang imahe na nakuna ng kamera niya. So totoo kayang multo ng batang nakunan sa background o isa lamang itong bata na nagtatago sa likuran ng basurahan? Ano sa palagay mo, kamulti? Ang video ito ay magbibigay sa iyo ng babala na dapat kang magdalawang isip pag gusto mong lumapas pag masama ang panahon. Ang lalaking ito ay naglalakad sa ilalim ng ulan nang sa hindi inaasahan ay ito ang mangyayari. Sa hindi nito inaasahan ay isang kidlat ang tumama sa mismong dinaraanan niya. Napakabilis lamang ng mga pangyayari at hindi na ito nakapag-react pa. Sa kabutihang palad ay hindi naman dumirekta sa kanya ang kidlat, pero ilang pulgada lamang ito sa kanya. Ayon sa report ay hindi naman nagtamo ng sugat o injury ang lalaki. Ngayon, naniniwala ka na ba sa kasabihang kung araw mo na ay araw mo na? I guess wala pa siya sa listahan. Ang dalawang magkaibigan na ito ay nag-explore sa isang abandoned laboratory. Ang laboratorio ay may madilim na kasaysayan dahil ang mga trabahante nito ay nag-experiment ng mga delikadong kemikal na talaga namang napaka-hazardous. Ayon pa sa mga lokal na taong malapit sa abandoned laboratory ay nakakarinig sila ng mga sigaw at mga nakakapangilabot na tunog na nagmumula sa loob. Sinasabing isa sa trabahante nito ang nasawi dahil sa maling pag-experiment. Ngayon ay pasado alas 4 ng madaling araw nang ang magkaibigan ay nakadiskubre ng isang kwarto na may bed frame. Dito na nga ginamit nila ang REM pod nang biglang ito ang mangyayari. Kámo, čekuj, ta postel vibruje, kde byl. Je to vidět? Ona se hejbe, kámo. Kámo, ten přístroj se úplně zbláznil, vole. A ono, kámo, vibruje rož s tím přístrojem. Yes. Kámo, děláš Kámo, si ta prdel. postel se hejbla. Dej tam vzadu. Ty píčo. To bylo nemá rovně, že jo? Kámo, ona šla ke mně, vole. Kámo. Kamo. Ty král, OK, děkujeme za znamení. Takže víme, že jsi tady s náma. Máme odejít z této místnosti pryč a nechat ti tvůj klid? To ano, zkus se nám znovu projevit. Ty král, to si děláš prdel. Vole, hej. OK, děkujeme za znamení. My tedy tuto místnost opustíme. Necháme tě tady v klidu, nebudeme se ptát na další dotazy. Nevíme, kámo, co se tomu dotyčnému stalo, proč je tady. A jdeme odsaď do prdele, kámo. Ty pito! Kámo, to si děláš. Ty pito! Kámo, to si děláš. Ty pito! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde byl, kámo. Ty krávo, kámo, Pojďme seru na pryč, to. kámo, Seru pojďme na pryč to. do jiný místnosti.
Habang tumutunog ang REM pod, gumalaw na nga ang bed palapit kay Danny. Dahil dito ay agad na nga silang lumabas sa kwarto sa kilapot. Adame odsadil prdele. Ty pito! Kámo, to si děláš prdel, vole. Kámo. To šlo po mně, kde kámo. Nang muli silang magkalakas ng loob, nagpunta sila sa isang silid kung saan di umano'y sinasagawa ang pag-eeksperimento. Upang magkaroon ng kasagutan sa pag-iimbestiga nila ay nagtanong si Danny. Pero makalipas ang 20 minuto ng pag-iimbestiga ay walang nangyari. Until sa bigla lang nag-iba ang paligid. Jsi tu s námi, je tady nějaká duše, která by se chtěla projevit na nějakým z těch přístrojů. Jsme tady jenom kvůli vám, abyste nám ukázali, že tu jste a pak se samozřejmě zeptáme na nějaké otázky. Proč tu jste? Ale jako upřímně nevím, přijeme, že už tady asi 15-20 minut. Přístroje, zatím nic. Trošku jsme to tady přeorganizovali, tady byla lepší energie, ale... Viděl jsi to? Co? Čum? Neřekli si hejbe, kde byl. Kámo. Je to vidět na tom videu, nebo ne? Ne. Lidi. Kámo, asi jo. Já nevím, kámo. A čum, já, jakoby, i když to jako se zkusíme jako ustabilizovat, se to jakoby trošičku jakoby hejbe, víš? Všem se z toho? Vidíš? Jako ale vítr tady, kámo se to. Kámo. To byla ta židle teď? Jo, hej, viděli jste to lidi? Kámo, co si to dopíš s náma, vole. Projez se nám, jestli si tady dotkni se těch přístrojů, zkus něco s něčím pohnout, něco posunout. Kámo, ta židle zase, vole. Kámo. Hej, já bych si s tím dal... Kámo, já bych šel do toho radši dál, já vole, taky, vole. Kámo, čekuj. Já jste vidět lidi, a ta židle se fucking klá, kde byl. Jde to vidět, kámo. Kámo, vem tu kameru a natoč to zblízka. Já to přiblížím, kámo. Je, nebo vidět, že fakt nikdo nic neděláme. Kámo, to je nějaký, vole, nějaký loophole, nebo... Já nechápu, jak si to může takhle hrát. Kámo, víš, to je divný jak syně. My jsme tady hnuli věci, ale ty přístroje nic, vole. Sa kalagitnaan ng pag-iimbestiga nila ay biglang gumalaw ang cable na nakasabit at di na nga nagtagal ay ang upuan naman ang siyang gumalaw. Pero ang mas nakakatakot ay ang strange image ng isang translucent woman na nakasuot ng puting dress ang dumaan sa hallway. Hindi ito napansin ng dalawa sa mga oras na yon. Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin sila at nagpunta naman sa isang silid. Nang nasa incubator room na sila ay dito na rin naganap ang pagtutorture di umano sa isang lalaki hanggang sa mamatay ito. And eventually, this happened. Mě ho přivázeli, linčovali jako svině, tamhle v tom zadním inkubátoru, ho prostě normálně zavřeli, jo. No, to je možná ta duše, protože když jsem o tom zrovna mluvil, jakože ho zavřeli, tak se nám to projevilo, jakože asi ano. Ty vole. Kámo. Kámo, ty dveře toho inkubátoru, jak kde byl? Nevíte to? To si děláš prdel. Kámo, ten přístroj furt jede ten rempot. To si děláš prdel. Kámo, co se to tady děje, ty vole? Co bylo? Kámo, nevím, mně přijde, vole, že ten rempot jakoby furt zvyšoval teplotu. Vzadu mi přijde, že se hejbe, kámo, to lano, vole. Vlastně mi to zdá. Kámo, jsi taky... Já nevím, možná už mám, kámo, fakt halucinace. Ne, fakt, kámo, se hejbe asi, ale... Myslíš? Kámo. Jo, kámo. Ty dveře, Kámo, já kámo. pečím, vole. Kámo, to si děláš prdel pryč odsaď. Kámo. Já zkusím, vole, z toho equipu ještě vyndat jeden vlastně jiný přístroj. Kámo! Hej, kámo, já už jdu do prdele. Takže jde se pohla teď, viděl jsi to? Jo, viděl jsem to, kámo. Ty Hej, já už jdu do kámo, prdele. sedm na to. A ty dveře ještě, Jdu kámo. ten přístroj, Něco, vole. kámo. Hej. A jdeme do prdele, Kámo, odsaď do pít, vole! Kámo, vole. Ty si děláš prdel, kámo, se nám ještě v životě nepodařilo zachytit tohle.
Dahil sa nagiging out of control na nga ang pangyayari sa paligid ay nagpasya na nga silang itigil ang investigation. So totoo kayang nakakapture sila ng real paranormal events? Ito nga kaya ang multo ng namatay sa laboratorio o malamang sa malamang ay well-prepared hoax lamang. Ano sa tingin mo, Kamulti? Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtaan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Si Jason, Vicky at Kyle ay nagpunta sa isang haunted place ng Y-Color. Di umano ang lugar ay may malagim na kasaysayan. Ang mga tao rito ay nakakakita ng misteryosong multo ng babae na pinangalanan nilang Lady in Black. Ayon sa mga testimonya nito ay tititigan ka lamang nito at biglang mawawala. Naglalaho ito ng parang mula sa hangin. Kaya naman ang channel na ito ay nagpunta upang subukan itong alamin kung totoo ba o hindi. That was gotta be. What was that? Oh, I couldn't make that out what it was. I think that was actually saying something. That wasn't the groan like the rest, that was actually speaking. Have you got the EVPs recorded? EVPs on, yeah. Grandad. Grandad. Is this your granddad? I've not seen it. I don't even know what it's about. Are you one of our grandfathers? Flipping heck. Bloody hell. Reg, is that you? Someone else's grandfather, because it's not mine. Joe? Wow. Harry? Oh. Hull. Again. Was he from Hull? I don't think either of them were. Well, habang sinusubukan na nga nilang makipag-communicate, ay nakakuha naman sila ng kasagutan. Eventually, matapos silang mag-imbestiga, ay umuwi na nga sila. Makalipas pa ang ilang buwan ng pag-iimbestiga nila kasama ang ibang crew, ay ito naman ang nakunan nila. Sa maikling clip na ito, makikita ang isang dark silhouette ng babae na dumaan sa likod ni Jason. So ito nga kaya ang sinasabing Lady in Black na siyang nagpapakita sa lugar at tuluyan na nga rin nagpakita sa kanila. Ano sa tingin mo, Kamulti? Ang huling video natin ay mula sa sikat na YouTube channel na Franco TV. Sa episode na ito ay bumisita si Franco sa isang napaka-haunted na lugar, ang Malvin Man. Ito ay unang ginawa bilang hotel at sa paglipas ng panahon ay naging iba't iba ang purpose nito. Mula sa pagiging hotel hanggang sa maging nursing home at care facility para sa mga taong may problema sa pag-iisip. Ang Malvin Man ay talagang nakilala dahil sa paranormal activity na nagaganap rito. Iba't ibang investigator ang nakaka-experience ng paranormal activity sa loob ng Malvin Manor. Mula sa mga boses, footstep, at mga kalabog, shadowy figure, at aparisyon ang siyang makikita sa loob ng gusali. Kaya naman nagpa siyang sumubok na mag-imbestiga si Franco sa abandoned haunted manor. At mukhang hindi nga lang siya nag-iisa rito. Panoorin mong maigi. I'm gonna use the K2 because this thing goes off like crazy here. And I want to see if it will do the same thing. Now, is that a creeper? That's a creeper. I think I remember in this room there was a doll that used to be laying on the bed. Maybe a patient was here and
There's nothing in this room either. Look at this. And that toy keeps going off. So I'm gonna take the toy with me, and I want to see if this thing goes off. Can you move the ball or pick it up? All I want to do... Holy shit. Are you messing with me? Is that you? No thanks. No thanks. You don't want to play with me. That's fine. Dead. You're dead? It sounded like it said, no thanks, I'm dead. Habang sinusuyod ni Franco ang loob ng gusali ay umandar ng kusa ang isang laruan. Pinulot ito ni Franco at dinala ang laruan habang patuloy na nag-iimbestiga sa paligid. Ngayon ay tinapon ni Franco ang laruan sa hallway upang subukang makipag-communicate sa nilalang na nasa paligid niya. Habang papalapit si Franco sa laruan upang pulutin ito ay isang boses ang narinig niya sa likod. Ngunit nang humarap siya ay wala namang tao o sino man ang nasa paligid niya. Tinanong ito ni Franco kung gusto ba nitong makipaglaro, ngunit sumagot lamang ito ng, "No thanks, I'm dead." Dito na mas magiging creepy ang mga sumunod pang mangyayari. At this point now, I'm going to make my way to the second floor. I've been down here for a couple of hours now, and I want to see what's going to happen on the second floor, so I brought some toys with me. This is the creepy floor. I hate this floor. This is where you pretty much hear a lot of the footsteps walking down as you're just kind of like in a room or something. This is where a lot of that tends to happen. I just now put the toy there. That has went on a couple of times, and I think it went on in one of my last videos as well. I want to see if it does the same thing this one. I'm gonna close the door, and I do have this ball here that I'm going to use for instigating. Hello? Could you tell me your name? Who am I speaking with? I know you're here with me in the room. Just talk to me and tell me your name. Anna. Who's Anna? The door just opened. Hello? The door opened and it looked like it just closed. And the door just went on in the inside. Sa pagtatanong nga ni Franco sa pangalan ng entity na nasa paligid, ay sumagot ito ng Anna. Anna. Who's Anna? Dito na nga tuluyang nagbukas ng kusa ang pintuan at ang laruang inilagay ni Franco ay umandar ng kusa. The door just opened. Hello? Magpagayon pa man ay nagpatuloy pa rin si Franco sa pag-iimbestiga nang ito ang sumunod pang mga nangyari. Do you want me to leave?
Josh? 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 What is that? Habang patuloy ngang nag-explore si Franco ay isang mga yapak ang narinig nito sa hallway. Josh? Josh? Agad itong pinuntahan at hinanap ni Franco pero wala naman siyang makitang ano o sino man ang nasa hallway. Sa kabilang dako naman ay na-record ng kamera ang muling paggalaw ng laruan hanggang sa tuluyan na nga itong mahulog sa sahig. Marami sa manonood ni Franco ang talaga namang nangilabot sa mga nasaksiyan. Sinasabi nilang ang mga yapak na narinig nito ay maaaring mga yapak ng espiritu ng bata sa lugar. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo ang mga kaganapang nakunan ni Franco? Naniniwala ka bang may mga entity hindi talaga natin nakikita? By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga Kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.